Ako lagi ang sumasalo sa expenses sa tuwing napapatambay siya sa lupa. Nasabi ko baka naman pwedeng magkaroon kami ng savings account or joint account. Pero sabi niya kung naagrabyado daw ako sa pagtulong sa kanila ay maghiwalay na raw kami. May asawa akong sima na sumasampa ng halos 4 na taon at 5 taon na kaming kasal. Na ngayon meron na rin kaming isang anak na 5 taong gulang. Tinulungan ko siya nung makapag-training at ako yung sumalo sa mga gastusin namin. Kasi nga may trabaho naman ako nung nagkakilala kami. Noon pa man, nung unang sampa niya ay grabe na ang demand ng biyanan ko sa kanya. Nasabi ng biyanan ko pag-aralin daw ang mga kapatid niya. Damay na rin ang mga kapatid niya sa ibang lalaki ng kanyang ina at ipagpatayo daw siya ng bahay. Na bawat chat sa asawa ko ay panihingi ng pera. Bukod pa doon ay meron din silang allowance na ipinapadala sa kanila buwan-buwan. Ako naman ay nagtatrabaho pa rin at never akong huminto kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko pwedeng iasa ang lahat sa asawa ko financially. Lately, may humahabol na naman sa asawa ko at sinisingil siya ng 50k. Kakilala ng pamilya niya, tinakasan ng nanay niya sa utang. Kinausap ko siya na baka po pwedeng bawasan na muna ang allotment ng nanay niya o wag na munang padalhan habang nagbabayad siya ng utang at bigyan ng healthy boundaries ang biyanan ko para mag-sink in sa kanila na may sinesettle din kaming bayarin. Hindi ko na isinala yung mga alas ko na naisanla sa naipundar ko galing sa trabaho ko. Na yun ay sa tuwing nasa lupa ang asawa ko. Chinat ko yung asawa ko at ang sabi ko baka naman po pwedeng magkaroon na kami ng joint account or savings account kasi sa 4 na taon niya sa pagsampa niya siya lang halos ang nagmamanage ng pera niya at ang siste wala kaming naipundar. Na ako lagi yung sumasalo sa expenses sa tuwing napapatambay siya sa lupa. Nagbibigay naman siya monthly para sa bills at rentals at sa pagkain ng anak namin. Pero ang hindi ko nagustuhan ay ang reply niya sa akin. Na imbes na unawain yung intention ko ay bigla na lang niya akong sinabihan na maghanap na lang daw ako ng iba. At kung pakiramdam ko daw na agrabyado ako sa pagtulong niya sa kanila ay maghiwalay na lang daw kami. Ngayon ay halos 1 linggo na kaming hindi nag-uusap. Binlock niya na ako sa WhatsApp at sa social media account. Nag-install na rin ako ng WhatsApp at binala ko na rin siya para wala na siyang mababalikan. Pagod na ako. Hindi ko na alam pero sa 5 taon na pagtitiis ay pakiramdam ko na untog na ako. Na na-realize ko na habang maaga pa ay kailangan ko ng iwanan ng taon tong walang pag-intindi at future plans para sa amin ng anak ko. Gusto ko lang din sanang humingi ng advice kahit na nakapag-desisyon na ako, Mami Len. Letter sender, Amy. Once na nakapag-asawa ka na kasi, yung pamilyang binuo, yun na yung priority mo. Paulit-ulit tayo sa ganitong explanation na magbibigay kung nakakaluwag at maghigpit kung ang pera hindi sumasapat. Walang samaan ng loob dapat. Sa sitwasyon mo na iba pa sa utang at iba pa sa sustento, pero sa huli ikaw ang nag-aabono tapos walang plano is very wrong. At sa point na mas pinili ang kadugo over pamilyang binuo tapos ang laro. Tama yung ginawa mo. I know hindi mo kailangan ng advice kasi sabi mo nga nakapag-decide ka na. Reminder lang sa mga misis na umaasa sa ng asawa na kahit nagaano ka pa ka 100% sure sa asawa mo ngayon, dumiskarte ka. Masarap ang may sariling pera, makakapag-desisyon ka sa sarili mo. Hindi ka mamamanipula ng kahit na sino. Teamwork sa pagbuo ng pamilya, teamwork din sa pagsalta ng grasya. Pakita mong kaya mo yung sarili mo dahil ang babaeng madiskarte, hindi yan takot mawala ng asawa. Na in case of emergency, you can break the wall.